Magandang araw po muli mga karos. Ito, kamusta po tayong lahat? Ito, another day and another finished project po dito sa Lumina Homes Phase 4. Meron po tayong ginawa rito na isang Amy Row house na may floor area na 22 square meter and 36 square meter na lot area. Parang condo style po ito mga karos. Kaya ito, panoorin nyo. I-share ko po sa inyo yung mga bawat detalye ng renovation and house improvement. Ang video na to mga karos ay umabot na ng 2 million mahigit dito sa ating Facebook Reels. So ito mga karos, hindi na po natin patatagalin pa. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan, dito na po tayo sa Phase 4. Ito, good morning nga po pala kila client owner, kay Sir and Ma'am sa mag-partner nitong may-ari ng unit. Yan, good morning. Yan, makakasama natin dito si Kuya Dindo. Kuya Dindo, good morning po. Good morning! Yan, good morning. Ayan, finish project na. Bali, turnover na po natin. Then yung mga konting punch list na i-declare ko kila Kuya Dindo, kila Master Jojol, halos lahat naman nagawa na. Tapos ang gagawin po natin dito, itong cover na nilagay namin dito na polycarbonate, kailangan ma-silicone sealant yung mga bawat gilid niya kasi pwede yan pasukin ng tubig ulan. Yan, naglilinis na lang si Kuya rito. Yan, kagaya niyan, yung tiles. Yan, kinukutkot ng paleta. Pwedeng gamitan naman ng chemical solution. Mas maganda, safe, pwede rin po sa ano to, muriatic acid. Yan, o kaya yan, lacquer flow, pang finish. Yan, matte tiles po yung ginamit dito. Pati rito po sa pinaka-floor area ng interior. Yan, ilaw. Yan o. Yun o, nakakabit na nga rin po pala yung TV. So lahat po pala ng gamit na galing po dun sa inupahan nila, dito lang din po banda, halos nailipat na rito. Yan. Ako po yung pumili nito. Bali, kita nyo naman, halos kakulay na kakulay ng window blinds o Korean blinds yung mga nilagay natin dito sa TV console. Yun o. Yan yung internet TV. May TV wall bracket na rin po yan. Dito nga po pala, ang technique nitong ganitong klaseng salamin, alcohol lang po yan, tapos malinis na basahan. Yan, kikintab po yan. Ayan, nandito na nga po pala yung tangke ng gas. Tapos makikita nyo banda rito. Ito nga po pala ang tangke ng gas, dito po yan ipapasok. Buksan natin ilaw. Yan. Ipapasok po yan dito sa loob. Tapos may butas na po yung bahaging tiles dito para yung flexible nakatago, ba? Isa sa mga naidagdag dito yung kanilang refrigerator. Kuya, nakasaksak na po ito? Wala pa sir, hindi pa. Ay, hindi pa nakasaksak. Mamaya na sir. Yan, refrigerator. Check natin. So ako po yung kumuha ng sukat nito. Yan, kailangan kapag ganitong ref na side by side, bubuksan nyo po muna siya. Pag binuksan nyo, susukatin nyo po rito, dulo-dulo. Yan, para makuha nyo po yung allowance. Kasi yung sa mga ordinaryong rep, ang kinukuha na sukat, ito po. Yan, ito, tsaka dito. Siyempre, pag bumukas pa to, yan, kakain siya ng space. So, sakto yung space natin, di ba? Yan, yung wood composite panel natin na tubular WPC. Yan, isa sa dahilan kung bakit meron niya. Kasi meron ilalagay na refrigerator dito. O, sakto lang, di ba? TNB. Yan. Ganda. Linis. Napakalinis. Yan, turn over natin na sobrang linis. Tapos ito nga po palang aluminum sliding door. Siyempre may mga disadvantages yan. Mahina po yan sa mga tubig, lalo na kapag yung tubig is deep well. Mabilis po siyang namumuti, naninilaw. So ang maintenance lang po niya kailangan yung sa mga acid rain. So sprayan lang yan. Pagka naninilaw na, yun na. Ito yung upuan lagi ni sir. May konting aayusin pa rito, kagaya rito sa baba. Pipinturahan na lang yan. Retouching na lang, halos okay na. Sa loob. Saksak natin. Di ba? Oh, napakaliwalas talaga ng kwarto nila.
Tapos naikabit na nga rin po pala yung sliding door. Ayan, tapos yung lock niya. Yan, may lock po siya. Dito, may susian din po. Yung pintuan niya po pala, kailangan medyo lakihan nyo. Hindi porket na kung ano yung sukat ng clearance ng ating opening, dapat ganun din. Hindi. Kailangan laki-lakihan nyo. Ayan o. Yan, laki-lakihan natin yung clearance kasi para hindi masyado makikita yung liwanag po ng ilaw dun. So ginamit nga po pala namin pintuan dito yung pang main door. 90. Yan o. 90 cm. Yung open shelves. Tapos dito may pagkakataon pa na pwede pong lagyan nila ng ano to, ng upholstery para yung headboard nila malambot. Yan. Ganda na. Okay. Cabinet. Yan, syempre may hanger rod. Dito rin sa kabila, kung ano yung design doon, ganun din dito. May hanger rod din. Closet. Yung upuan na lang po yun. Pinaka-closet nila side by side. Tapos may mga shelves. Tapos ito sadya to. Vanity mirror. Di ba? Tapos dito sa pinaka bed box. Yan, meron din pong meron din drawer. Ito nga po pala, sadyang binuhay na lang namin. So, para may catch basin po pa rin kasi yung gutter. So, nandito yung gutter natin, inside gutter. Yan, para may access pa rin po yung kliyente once na maglilinis sila ng catch basin. Kaya, nilagyan na lang natin ng clean out valve. So, magandang idea rin to. So, malaking advantage to. Pagdating po ng time, may nagbara, at least kahit pa paano may access sila. Ilaw. Ilaw. Ang ganda, di ba? Oh. Ganda. Yan, bali yung solid door natin. Ginawa nating burning door. Ano po to? Gawa po to sa solid door. Tapos, ang pagkakapintura nito ay sa natural varnish. Yan, ang ganda niya. Yan, oh. Quality. Tapos ito, duko varnish na po ito. Yan. Yan, naka tayo. Naka-cornisa, naka-PVC panel. Yan, ito yung design ng ceiling natin dito. Ganda. Ang ginamit naming materyales sa kisame, lahat po yung fiber cement board. Yan, ang kapal niya 1/4. Tapos pagdating dito, kaya nagkaroon ng accent, yung PVC panel. Tapos skin dry na 1/3. Yan yung paikot, yung nagsilbing frame. Halos ganito rin yung ginamit natin dito sa may kusina. Tapos yung mga ilaw niya, LED tricolor. Pagdating dito, ginamit ako ng track light yan. Kasi pag meron daw silang ilalagay po na parang open shelves dyan. Tapos mga display. Kaya buhay na buhay, diba maganda? Oh. Ang lakas, double motor. Tapos ito nga po pala ang cabinet nila, top to bottom. Ano po to? Gawa po siya sa aluminum. Yan, kila Master Batang sila po gumawa niyan. Kahit yung mga screen door dito, tsaka slide up window. Yan, sila Master Batang din. Tapos modular type. Yan. Ganda. May gamit pa si Sir dito. Yan. Ganda. Sana po yung kliyente namin na may-ari po nito ay natuwa sa renovation na ginawa po natin dito. So ito, isisilikon ko na lang po yan. Yan. Yan, 60 by 60 na wood look. Ginamit natin. Halos na-complement po sa mga kulay ng PVC panel at saka pintura.
tsaka nitong ating tubular WPC. Ayan, complement lahat ng kulay. Tapos sila na rin po yung nag-design about dito sa ating backsplash wall. Ayan. Sila na rin. Ito nga po pala may drawer to. Ayan o. Drawer. Since nakatago po yung ating gas tank, naglagay po tayo rito ng ventilation sa pintuan para nakakahinga. Ayan. Dito na yung pinaka-maintenance ng lababo. Ang TNB natin, ayan, TNB may niche siya. So napakagandang idea na dito na rin nilagay yung niche kasi kahit pa paano yung safe po yung wall. Kapag nilagay mo kasi yan dun sa likod, di sa dito banda, may katabihang bahay na yan, naghahati na lang kayo sa pader. So ito safe po siya rito. Ayan yung mga ginamit nating accessories. Since black series, yung cornisa natin black. Yan, yung ating water heater black. Yan, shower set black. Ganda. Multi-point. Tapos ito. Yan, towel holder. Ito yung mirror natin. Hindi na nga lang siya LED na kagaya doon sa kabila. Sa kabilang kwarto. Kasi masyado nang malapit po sa shower. Kaya frameless wall mirror na lang. Yan, tapos yung ating VD, ganun din. Water closet. Sa water closet may nabibili rin na black series kaso nga lang mas maganda na rito yung white. Diba? So combination po ng design ng tiles, yung gray, then wood naman po yung sa floor. Bali yung sa floor natin po isa na po to. Matte tiles. Tapos 304 stainless sink. Sink tuloy. Stainless na floor drain. 10 by 30. Ang ganda. Sliding. Black, gray, and wood accent. Yan na, wood look. Yan yung motif color ng TNB. Kahit ito nga po pala, sila Master Patangtig gumawa nito. Bali, 4 feet by 8 feet. Ganda. Tapos may aircon po siya rito, 2.5 horsepower, PLC. Tapos doon pala sa loob, sa may kwarto. Yan, 1 horsepower naman po ito. Diba? Napakaganda po. 1 bedroom with living space, dining, and kitchen. Yan, syempre may terrace. Yan, puspusan ng paglilinis ni Kuya Dindo. Yan. Oo. Tapos ito yung ating slide up na mga glass and aluminum. Tapos syempre meron tayong trench drainage dito. Yan, sa mga gawa po namin, lagi pong ganito. May setup po kami na ganyan. Okay, dito sa harapan po ng bahay, ito po yung gate nya, single gate. Then ang ginamit po namin dito is sa tubular 2x2 for framing, ganun din sa fence. Tapos yung horizontal na design nya is a 1x1 naman. Yan, ganito. Siyempre QDE enamel na black ang ginamit namin dito, pero always na may primer coat ng epoxy primer. Yun kasi yung matibay. Tapos ito nakikita natin na design ng ating gate, hardy planks po ang ginamit dito. Tapos pininturahan po natin to ng Duco varnish. Yan. So nakadaming top coat din po to ng clear gloss and sanding sealer, kaya matibay. Sa tatlong poste, naglagay po tayo ng single lamp post. Tapos si client, nagpakabit po siya ng mailbox. Ganda oh. Itim din, no? Inversion. Tapos yung house number. O, diba? Pag sinara natin to at tiningan natin dito, ang lakas ng dating ng bahay. Kahit ganito, no? Maliit lang. Tapos syempre, nag-design tayo rito ng deco stone. So si deco stone, may combination din siya ng ating color ng tiles. Then may shade ng black, kaya medyo bumagay po talaga sa mga nilagay po natin dito. Ayan. Kahit dito naglagay tayo. Pero sa mga poste, since gusto ni client medyo elegante, hindi na po siya nagpalagay ng tiles. So pinturado na lang yan. Ang finish naman natin sa pintura, kapag mga exterior wall and poste, lagi po naka-acrylic emulsion. Tapos yung brick tile or brick wall na makikita nyo dito sa turnover ni Lumina, yan, bali naka chocolate brown po siya. Tapos pininturahan din natin ng emulsion.
So nung nakumpleto po itong harapan ng bahay, ayan, ang ganda po. Okay, pag-usapan natin yung sa aircon. Yung aircon dun sa pinaka-kwarto, nailagay po namin dito. Pero yung aircon po dito sa may living space, so hanggang dito na lang po talaga yung kaya namin gawin. Kasi magkakadikit ang bahay dito. So nakakapanghinayang naman na yung ceiling ay bubutasan po natin para maitago natin yung copper tube. Dapat po kasi ito nasa itaas din. Pero maraming advantage yan kung bakit nandyan. Since maliit lang naman po yung space dito, so pumayag naman na po si client na pag-usapan namin na dito na lang po talaga siya. Kasi mas madali siyang i-maintenance. Tsaka hindi naman daw nila tatambayan tong area na to. Kasi dito nila nilagay yung laundry space nila. Kaya may mga additional na outlet yan, additional faucet. Actually may 2 floor drain pa yan, kabilaan. So ang ginawa na lang po namin para kahit naman papaano ma-hide namin yung copper tube, pininturahan namin kung saan po nakalocate yung mga copper tube. So kakulay ng pader, kaya medyo nakatago siya. Tapos dito naglagay kami ng switch kasi 3-way po namin to. Yan, 3-way siya. Para kapag madilim pumasok sila, automatic pindutin nila to, bubukas to. Meron din yung pindutan dun sa loob. Ayan, then outlet para sa CCTV camera pag nagpakabit sila. At ito yung screen door na pinakabit nila kila Master Batang. Ganda, no? Diba? So yung PVC ceiling panel natin, sa madaling salita, para mapanatili natin na wala siyang butas. Kasi kapag binutasan natin yan kasabay ng bubong, para maitago lang po natin yan, condenser natin sa taas, maaaring prone siya sa leak. Yan, no? Lagi siyang tutulo. Tapos yung kabilaan niya, mas kaya lalong gumanda dahil nilagyan natin ng cover na polycarbonate. Yan. Sir, good morning pala. Good morning. Si Sir. Wala ako, sir. Sige ba? Ayan si Sir kasi nandito na yung kanyang internet. Sir, pwede ka ma-interview ng konti? Okay lang. Ayan, may ano. So, ayan, naglilinis si Kuya Dindo rito. Ayan, napakabait po nung may-ari ng bahay. Ayan, araw-araw din po siya nandito. Ang ginamit niya po pala naming bubong dito mga karohos, naka-rib type na po yan. Tapos may flashing, puro 0.5. Sa mga nagtatanong, bakit daw wala yung gutter, nakatago na po siya sa loob. Sa madaling salita, inside gutter siya. Doon din sa extension, ang ginamit po natin mga bubong doon, rib type din, naka-stainless na. 0.5 po yung kapal ng bubong at saka ng gutter. Also yung flashing. So, ayan na yung kabuuan. Bali, bungalow finish nga po pala yung structural na ginawa natin. So, ibig sabihin, hindi po siya pwedeng pang second floor, yung mga foundation. Ayan na. Ay, may delivery pala tayo. Sakto. Sir, tatabi ko lang yan ako. E-bike. Yung delivery pala nila is yung mattress. Ayan, yung mattress dun sa bedbox na ginawa natin. Okay, yung ginamit namin pintura dito, bali yung tinatawag na mocha blanche. Tapos medyo tumingkad yung kulay niya dahil pinahirap pa namin ng acrylic emulsion. Dito nga po pala sa loob, hindi ko pa na-share yung pintura na ginamit natin. Yeah, ayan, nagmamatmas yun. Kuya Dindo, pang finale. Di bali kuya, may papasok pa naman eh. So ginamit po namin dito is tool white. Yan sa mga pader. Yan, tool white po. Tapos kung makipapansin nyo, medyo makintab yung tool white namin. Kasi nag-request si client owner na pahira ng acrylic emulsion. Yung pina-emulsion niya po sa amin to dahil dog lover po sila client. Siguro mga 4 or 5 yung aso nila na ipapasok mo nila rito kasama nila sa loob ng bahay. Yan. Yan o, emulsion. Kaya makintab. Ang ganda rin, di ba? Yun nga lang, yung dating niya hindi na masyadong minimalist. Kung gusto nyo medyo minimalist ang dating ng mga pader, mag-matte color lang kayo. Pero ang disadvantage kasi nun, maganda talaga tingnan sa mata. Pero ang problema naman madumihin. So dito daw, pag nagduming aso nila, pupunasan lang, di ba? Magandang idea rin naman. Ayan, balikan natin si Sir. Sir, okay lang, masama ka lang konti. Yan. Okay po. Ano po ba masasabi nyo sa bahay nyo? Dito sa project natin, sa renovation na pinagawa nyo? Solid na solid, sir.
Ayan na. Siya nga po pala doon sa mga viewers, hindi po talaga pinasasabi ni Sir yung renovation cost na. Sana maintindihan po natin na yung ano po, decision ni client. Ganda sir. Ayan na. Hindi namin na-expect na ganito talaga agad. Dahil nga nagugulat pagka ano. So maliit lang po na ano to, na bahay, 36 square meter, pero nasunod naman natin yung gusto nila. Tsaka sir, nagmukhang malaki, no? Oo nga po eh. Mukhang may malaki. Sabi nga po, lumawak daw yung ano, loob. Ikaw naman sir, di ba nangungupahan ka dito? Pero hindi mo expect na, kasi ganito din yung inupahan mo, ganito rin kalaki. Tapos Yeah. yun nga, pagka pala in-extend, grabe Oo. wala ako sa loob. Basta sir, yung mga bilin lang namin, huwag niyong kakalimutan. Huwag magtapon ng mantika sa ano, tapos yung maintenance, mahalaga. Tsaka syempre yung sa bubong din, sinabi ko rin kay client na papuntahan every year tuwing summer, ipa-inspect para ano, hindi ho magkaroon ng mga tulo rito sa bubong. So okay naman to, pasado naman po itong ginawa namin. Yun nga lang, mas maganda pa rin na maintenance. Maraming salamat sir sa tiwala. Maraming salamat din po. Ayan, bali may mga konting gagawin pa kami ni Kuya Dindo rito. Kagaya yun, nagmamap. Napagayo ko lang. Pang ilang map na ba ito, Kuya? Hindi, maraming beses na to syempre habang inaayos. Ayan na. Ito pala yung dumating. Sakto lang yung mattress natin. Bali, full double. Ayan, full double yung mattress. Onting time na lang. Yan, may mga hinihintay pa pong mga gamit dito. Yan naman gagaling po sa all home. Yan, ilang oras na lang may turnover na po natin kila client. Yan, tatrabahuin ko muna yung pagsisilicone sealant para i-turn over natin to yun na maayos na. Okay na po tayo rito. Bali yung mga appliances nga pala nila client owner, hindi na po natin mahihintay yun kasi nakaschedule. So nasabi ko dati sa mga previous vlog ko na medyo naka-dress up na po ito kapag na-turn over natin. Ang nailagay lang po namin dito yung ref tsaka yung kanyang TV. Kasi ito yung mattress na dumating po ngayon. Pero meron pa sana tayong mga inaasahan dito na may de-deliver, may papakita sa vlog para makita natin po yung measurement ng area kung ilan na lang po yung matitira. So meron sana pong dining table dito at saka meron din po dito tawag doon, sopa, yun. So ito nga po pala isa 22 square meter floor area, 8 square meter naman po dun sa loob at 6 square meter naman po yung harapan, kaya total of 36 square meter. Ayun mga karos, maraming salamat po muli sa pagsama at pagbisita dito po sa aming channel. Bali meron na naman po tayo na ipakita sa vlog. Ito nga po pala ihabol ko. Ito yung ginawa namin nila Master Ryan. Kung makikita nyo, parang wala po siya nakakabit. Ayan o, wala nakakabit na bracket. Hindi nyo makikita rito. May mga diskarte po si Master Ryan dito. I-share ko na lang po rito sa video. So puntahan nyo po itong ginawa namin sa Metroville at ipapakita namin dito kung paano po namin kinabit ito ng malinis. Yan na, hindi po inuukaan yung WPC. So sa iba nag-install po kasi nito, inuukaan nila yan. So may mga technique po kami rito para hindi po makita. Pakibisita na lang po itong video. Ito nga po pala yung kabuuan na natapos po namin, interior and exterior, kabuuan po ng 36 square meter. Yan, maraming salamat po muli sa inyong pagbisita mga karos dito po sa aming channel. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. So sana na-appreciate nyo at nagandahan po kayo sa renovation na ginawa namin. Tsaka syempre nagpapasalamat din po kila sir at saka kila ma'am sa pagtitiwala. So hindi nga daw nila akalain na magiging ganito kaganda po yung renovation. Kahit maliit lang po na bahay, ang ganda naman po ng kinalabasan. So pasensya na lang, ayaw sabihin ni client kung magkano yung gastos nila rito. Pero bigyan ko kayo ng idea. Meron kami mga natatapos na row house na halos ganito rin po yung finish. Wala naman pong di naman po nagkakalayo yung presyo. Ganun po. Yan na. So kita-kita na lang po ulit for the next vlog. Ito paalam po muna.
Ganda. Solo sila rito sa likod. O, diba? May lock pa. Kitchen. Isa pa pala sana yung ano, no? Yung gas range. Yung isa yun sa mga darating na yun. Yan, kompleto na po to. May TV, may internet na, may aircon. So, titira ka na lang po. Ayos na. Sir, maraming salamat ulit ha. Okay. Ayan mga karos, maraming salamat po muli sa inyong pagbisita dito po sa aming channel. Sana nagustuhan nyo po yung renovation dito. Pasensya na po, hindi po pinapasabi ni Sir Emma kung magkano yung total na nagastos niya po dito sa kanyang unit. So hindi naman po ito naiiba sa mga finished project namin dito. So sinasabi ko po rito yung mga bawat renovation cost. So pakibisita na lang para halos malaman nyo na din kung magkano yung naging total renovation nitong aming project. Maraming salamat po ulit kay Sir Eman at saka sa partner niya na si Ma'am. Also sa tropa. Sa bumubuo po nitong aming Klee and Aki Builders. So kita-kita na lang ulit for the next video. Sana meron ulit kayong natutunan dito po sa aming channel. Huwag kalimutan mag-like, share po yung video at also mag-iwan na rin po ng comment. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna.